Hallelujah! Hallelujah! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay aking pupurihin. Ang Panginoon ay aking dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay aking pupurihin. Ang Panginoon ay aking dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, hallelujah. Kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Sabay-sabay po natin sabihin. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Gayon din sa ating mga kapatiran na nakasama natin, naka-online ngayon. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sige po, batiin po natin ang ating mga kapatiran na isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Sige po, tayo po ay dadako na sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Diyos Ama na nasa langit, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na kami ay inyong dinako sa lugar na to nang nasa maayos sa kalagayan at kalusugan. Gayon din, Panginoon, ang aming mga kapatiran, nakasakasama po namin sa online, Panginoon, na kaisa sa Espiritu at katotohanan upang makapagbigay ng papuri, pasalamat at pagsamba sa iyo. Lord, maraming salamat sa buong linggong nagdaan na kami ay inyong iningatan, patuloy na binigyan ng maayos na kalusugan, kalakasang pisikal at gayon din sa aming espiritual.
maraming salamat sa pagpo-provide mo ng lahat ng aming mga pangangailangan at pagtugon sa aming mga dalangin. Sa kagalingan na nagmumula sa inyo, na natanggap na aming mga kapatiran, natanggap po namin. Maraming salamat. Kayo po, Panginoon, ang karapat-dapat na maitaas. Kayo po ang karapat-dapat, Panginoon, ang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Kayo po ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari. Kaya Lord, sa umagang ito, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba, Panginoon, at humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Sa mga bagay po, Panginoon, na aming mga naisip, nasambit ng aming mga labi, naikilos po namin, Lord, na hindi po kanais-nais sa inyong harapan, maging sa aming kapwa, patawarin niyo po kami. Pagkalinisin mo po, Panginoon, ang aming mga puso at isipan, ng mga Panginoon dugo ng aming Panginoong Jesus upang maging karapat-dapat kami sa aming paglapit sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Kaya Lord, sa umagang ito, patuloy Lord na malayang kumilos ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Patuloy Lord na samahan kami, Panginoon, sa aming pag-aawitan at higit sa lahat, sa pakikinig ng iyong salita, Panginoon, na dadalhin po ng aming mahal na pastor. Panalangin po namin, Lord, na bigyan niyo po kami ng karunungan, katalinuhan, at mapakinggan po namin at maunawaan po namin ang mga aral mo na aming mapapakinggan ngayong umagang ito. At gabayan kami ng banal na Espiritu upang ito ay aming malakaran. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay po ng aming pastor na patuloy na nagpapagamit sa inyo. Bigyan niyo po siya ng karunungan, katalinuhan, katapangan upang maihayag ang iyong mga salita ng naayon sa iyong kalooban at katuruan. At higit sa lahat ng may pag-ibig. Kaya Lord, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang umagang ito. Tanggapin mo po ang mataas na papurit pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. At lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Amen. Mapagpalang umaga sa lahat. Lahat po ba tayo pinagpala ng Panginoon? Amen. Kasi hindi tayo pinagpala ng Panginoon, wala tayo dito ngayon. Di ba? Wala tayong kalakasan. Wala tayong mga, kumbaga, kagalakan sa ating pagpupuri. Amen? Palakpakan muna natin ating Panginoon. Amen. Aawitan natin ang Panginoon ng pasasalamat. Okay po ba? Amen. Aking mamasdan ang kalawakan, di ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo.
Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen! Amen! Tunay nga po na dapat nating pasalamatan ng ating Panginoon sapagkat siya'y sobrang napakabuti sa ating lahat. Amen? Sa ating pong susunod na aawitin, nais ko po sanang na tayo ay magbulay-bulay sa ating mga sarili. Dahil sa kabutihan ng Panginoon, ano po ba ang nagagawa natin para sa Kanya? Tayo po ba ay nakakasunod sa Kanyang mga kagustuhan na ating gawa, na ating ipamuhay? Tunay na napakabait ng Panginoon, masyado siyang maunawain. Tulungan natin ang ating mga sarili na mamuhay ng naaayon sa ating Panginoon, sa Kanyang kagustuhan. Sa mga pinag-aaralan nating mga salita niya, alam ko po na iniintay lang ng Panginoon na tayo ay mahubog ng naaayon sa Kanyang kalooban. At alam ko po na siya po ay darating na para tayo po ay Kanya pong sunduin. Kaya awitin po natin to ng meron pong pagsisisi sa ating mga puso. Amen. Puso ko'y iyong sinisiyasa, buhay ko'y iyong alam, ang lahat kong lihim ay
lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam sa aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati
tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri o aming Panginoong Jesus. Maraming salamat po. To God be the glory. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Isa pong malakas na palakpak sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Tunay nga po na napakadakila ng ating Panginoon. At ngayong umaga po, tayo po ay dadako na sa pakikinig ng salita ng Diyos na dadalhin po ng ating mahal na pastor. Wala pong iba, hindi po si Pastor Archie Rezos. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Pastor. Praise God. Purihin po ang Panginoong Diyos. Palakpakan nga po natin ang ating dakilang Ama. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Nakakalungkot man isipin na talaga pong kuminsan mapag-iisip-isip ka dahil may mga kasamaan po tayo, mga senior pastors po sa Marbal. Ang Marbal po ay Marikina Valley Christian Ministers and Workers Association po na sa isang linggo lang ho na dumaan, dalawa po ang pumanaw. At ito po ay mga kasing edad ko lang halos na sila po ay inatake sa puso. Kasi kuminsan talaga mabigat ho ang trabaho ng pastor. Ang buong problema po ng church nilalagay sa balikat ng pastor kung minsan. Na dapat po iniaatang natin kay Kristo. At kuminsan po dahil sa dami ng mga inaalaala po ng pastor, napapadali po yung kanyang buhay. Pero wala pong kamatayan na hindi itinakda ng Diyos, tatandaan niyo po yan. Maski sabi nga po sa Biblia, yung isa pong maya na mahuhulog po mula po sa langit, yung pong ibon na mamamatay, may pahintulot po ang Diyos doon. Lalo naman po ang lahat ng tao po na namamatay. Kaya wag tayong magugulumihanan. Palagi ko pong itinuturo sa inyo yung parable of the 10 virgins. Naghanda po yung 5 dalaga. Yung 5 po ay hindi naghanda, kaya nung dumating po ang kanilang Panginoon, nasaraduhan po ng pintuan yung 5. Mas maganda po nagpe-prepare tayo, naghahanda po tayo sa araw ng ating kamatayan. Amen po ba yun? Wag na wag po tayong matatakot sa kamatayan. Graduation po ng isang Kristiyano po yun eh. Lalong-lalo na kung yung puso po natin, ibinibigay natin sa Diyos, ipinaglilingkod natin sa Diyos, at ipinagkakaloob natin sa Kanya ang buong kalakasan, buong pag-iisip, buong kaluluwa, at buong espiritu natin. Wala kayong dapat katakutan. Kaya po sa umagang ito, alam nyo mga kapatid, marami po tayong mga pag-aaralan na napakaganda. Unang-una na ho dyan, kung paano po tayo iniingatan at paano po tayo hahatulan ng Diyos. Pwede ho ba tayong ingatan ng Diyos? Naalala ko po ang sabi po ni Satanas sa Panginoon nung nag-uusap sila tungkol kay Job. Ang sabi po ni Satanas sa Panginoon, kaya ka lang naman sinasamba ni Job dahil nilalagyan mo siya ng bakod ng pag-iingat. Sa English, ano hong tawag doon? Hedge of protection. Lahat ho ng nananampalataya kay Kristo may bakod ng pag-iingat. Lahat ng nananalig sa ating Panginoong Diyos po ay binibigyan niya po ng hedge of protection.
Pero pag hindi po tayo lumalakad sa kalooban niya, may karampatang paghatol din po ang ating Panginoon. Kaya marapat po, bago po tayo magsimula, binabati po natin ang lahat ng audience po natin sa buong mundo po, lalo na po ang mga nasa Canada, sa Amerika po, nandyan po sa Europa, lalo na po sa London, ang mga pamilyang Gutierrez po, sa lahat ng gitnang silangan po or Middle East, at lalo na rin po sa Japan, Midori, at sa lahat po ng mga nasa Timog Silangang Asya po. Sa mga karatig barangay po natin, kung saan-saan po, dito po sa Santo Niño, diyan po mga kapatid sa Concepcion 1, Concepcion 2, dito po sa San Isidro, malapit po sa Cainta. Kamusta po kayo lahat po diyan? At lahat po na mga kapatiran natin sa Puray Christian Church. Bago po tayo magsimula, inaanyayahan ko po na tayo po ay yumuko at manalangin po tayo sa ating dakilang Ama. Pangunahan mo po kami, Ama, sa lahat ng mga pag-aaralan namin. Ikaw ang magpatawad sa aming puso na nakagawa po ng pagkakamali. Patuloy po na binababa namin ang aming sarili upang ikaw po'y maluwalhati sa lahat ng kalagitnaan ng mananampalataya. Bigyan nyo ng kapangyarihan ng mga salitang ito, Panginoong Ama, na ito po'y mamunga 100, 60, 30 beses sa aming buhay at panghawakan namin ang mga magagandang pangako ninyo, magagandang ehemplo nyo sa Biblia po, upang ang lahat ng aming gagawin sa buhay na ito ay susunod po ang lahat ng pagpapala, gabay at pag-iingat, lalo na pong kaligtasan at pag-ibig po ni Kristo Jesus. Kaya Ama, maraming salamat po. Ang mataas na papuri at pagdakila po ay tanging sa iyo lamang. Sa banal na pangalan ni Jesus, tayo po'y magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang dakilang Ama. Hallelujah! Praise the Lord. Purihin po ang Panginoong Diyos. Alam niyo po ba yung pag-iingat ay isa pong ibinibigay ng Diyos na proteksyon sa mga nananampalataya sa Kanya. At yung paghatol po, binibigay ng Diyos sa mga hindi nananalig o lumalakad po sa Kanya. Pero ang pag-iingat po at yung paghatol po ng Diyos ay inihahatid po sa atin ng Kanyang mga anghel. Kanina ho, mga kapatid, subukan yung gawin po ito. Talagang you deeply involve yourself into prayer. Samahan niyo po kami umaga at gabi at saka yung prayer journals po. Pagka wala po tayong mga ginagawa sa bahay po, talagang ilubog nyo po sa panalangin. Mag-ayuno po kayo at pagkatapos ibabad nyo sa Biblia. Kanina lang nag-aawitan tayo, hindi ko po nais na bigyan kayo ng kilabot, mga kapatid. Pag talaga nananalangin kayo habang kayo umaawit, maririnig mo may ibang umaawit na kasama natin eh. Can you say amen po? Sana maranasan nyo rin po yun. Hindi tayo nag-iisa po. May umaawit po na kasama tayo. Kaya nga kanina talagang tumutulo yung luha ko eh. Meron dito sa likod, meron dito po sa gilid, sa mga bakanting upuan po. At sino-sino po ito? Sino-sino po itong mga kasama natin na ito? May sinasabi po ang Ebreo 1:7 at ito po, hindi ho katatakutan ito. Ito po'y katotohanan na nanggagaling sa Biblia. Sabi po dito sa Hebrews chapter 1 verse 7, tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod. Ano pong karakteristik ng mga anghel? Hindi sila nakikita. Para po silang hangin. Kaya po, pagka pinigit niyo po yung mata ninyo, minsan pag nakaramdam kayo ng kapayapaan, nandyan yung banal na espiritu po. Pag nakakaramdam kayo na may kasama kayong umaawit, may mga anghel po tayong kasama sa church. Can we say amen? Ako naniniwala po ako yung pangako ni Kristo po sa Mateo 18:20 If there are 2 or 3 gathered in my name, there am I in the midst of them. Minsan natutuwa ako sa aming pong prayer circle. Dumating po kinagabihan, tayo lang dalawa, Sister Emmy, minsan may ganun Sabi ni Sister Emmy, magpe-pray na ba tayo, Pastor? Sabi ng Matthew 18:20, if there are 2 or 3, dalawa na tayo eh. Pagkatapos nung nagsimula kaming nanalangin, dumating 3, 4, 5, 6, at dumating po lahat. Kaya hulimat magaling na ihahabol pa rin, ang sabi nga ng kasabihang Pilipino. So mga anghel po, kahit po alimbawa pinagpe-pray natin, Lord, aalis po ako, ingatan niyo po ako, 10 po ng aking mga sasakyan o yung sasakyan po na gagamitin ko. Prayer ko yun palagi po, lalo na po sa akin pong sister wife. May mga bakanting upuan po pag nagmamaneho siya eh. At ang kapasidad nun, pwede pong 12 pumasok doon. Sabi ko, Lord, baka malalaki yung mga anghel ninyo. Kinakausap ko po talaga si Lord. Kahit mga 5 o 6 na anghel, kasama ng misis ko sa mga bakanting upuan.
At habang siya po'y nagmamaneho, hawakan niyo po yung gulong. Kasi mga anghel po, pwede silang lumipad eh. Hawakan niyo po ang gulong para hindi po siya maaksidente hanggang siya po'y makapunta sa lugar na kanyang pinatutunguhan. Nagpe-pray po ba kayo ng ganun? O parang ang anghel po sa atin, baliwala naman ng anghel eh. Hindi naman natin nakikita yan. In such a way, mga kapatid, doon po sa Efeso 6:12, tatandaan niyo po sa Ephesians chapter 6 verse 12, ang mga kaaway po natin ay hindi laman at buto, kung hindi kalaban po natin ay mga anghel na inihulog po sa langit. Kaya sino po yung mga fallen angels? Huwag niyo pong sasabihin sa katabi ninyo, ay nako kapatid, hulog ka ng langit sa akin. Alam niyo po kasi kung sino po yung hinulog sa langit, yung dyablo. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, hulog ka ng langit sa akin. Masama talaga budhi ng puso ninyo ha. Talagang halos akapin pa talagang, mare, hulog na hulog ka ng langit sa akin. Pero ang hinulog po sa langit, mga kapatid, yung mga dyablo po eh. Minsan may nagtatanong po sa akin, Pastor, may mga maligno ho ba? Kasi may nagpaparamdam po eh. Hindi po maligno yon, yun po ay mga fallen angels. Kasi pwede po silang mag-anyo eh. Pwede po mag-anyong tikbalang ho yan, pwede po mag-anyong kapre po yan, pwede mag-anyong aswang po yan. Pero mga kapatid, wala po talaga yung mga nilalang na yon. Ang meron hong gumagaya po sa mga nilalang na yon, ang tawag sa kanila dyablo. Totoo po yon. Pastor, ang itsura daw ho ng dyablo, since mga anghel po yan na lumaban sa Diyos, may sungay. Mali. Wala hong ganun. Magandang lalaki nga ho yan eh. Minsan nga ho yung dyablo lalapit sa inyo, nasa opisina. Tapos kikindat-kindat po sa inyo. Tapos sasabihin, wala naman misis mo, kaya pwede tayong mag-date. Dyablo yun. Pastor, ang ganda nga ho, kaya pinatulan ko, kabit ko na nga ngayon eh. May kabit kang dyablo. Naku, magagalit sa akin yung mga kabit. Totoo ho yun kapatid eh. Kaya ho pumapasok sa isip natin na patulan yung mga tao na ganon, kasi nga nauudyukan po tayo ng masamang espiritu. Pagka ang itsura po ng dyablo, may sungay, may buntot ho na kulay pula, at may hawak pong tinidor, hindi kayo lalapit sa kanya. Tatandaan nyo po, ang dyablo po ay anghel na nagpapanggap na nasa kaliwanagan. Pero may mga totoong anghel po yung hindi bumigay. Napakadami po nung bumigay doon po sa aklat po ng Isaias, no? Mahigit 1/3 po na mga anghel naglipa na pong mga demonyo ngayon. Kaya yan mga bagay niyan, minsan di natin pinag-aaralan, Akala natin wala naman tutulong sa atin. Meron tayong hope. Sila po ay mga hangin, sila po ay mga apoy na nagniningas, ang sabi po dito, ang lahat ng mga anghel at ang lahat ng kanyang mga lingkod. Pastor, good news ito Pwede ho bang mautusan ng anghel? Ang good news po, pwede. Paano po namin uutusan? Dapat may personal kang relasyon kay Jesus. Dalawa ho kasi yan May tinatawag tayo, naalala ko po nung elementarya kami, meron pong panalangin na i-guide tayo ng guardian angel, naalala niyo po yung panalangin na yon? Meron din naman ho tayong tinatawag ho na Anghel de la Guardia at Anghel de la Demonyo. Ang mahirap ho pag ang nagbabantay sa atin ho, yung Anghel de la Demonyo ho, na lahat ho ng mga tukso, ipapasok niyan, papatulan ninyo. I-rebuke nyo po in Jesus' name. Kasi may bantay tayong anghel lahat kapatid, at kinakailangan nating i-utilize, gamitin. Kanina ho nung nag-aawitan tayo, ayoko pong pakilabutin kayo, pero naririnig ko ho ang mga tinig nila. Bakit ho? Nararamdaman ko po yung inaawit natin para kay Jesus at ang inaawit natin para sa Diyos. Pambihira ka naman, Pastor. Biblical ba yung nararamdaman mo? Ito na nga ho, pinag-aaralan nga po natin Meron ho. At ano po ang katungkulan ng anghel? Tignan nyo po ako, naranasan nyo po. Unang-una sa lahat. Ang anghel ho, nagdadala ng mensahe. Naalala nyo po si Maria? Sabi po nung anghel kay Maria po, bukod kang pinagpala sa lahat ng mga babae. Bakit po? Ipanganganak po si Jesus sa pamamagitan ni Maria. Tignan nyo po yon. Ang sabi po, bukod na pinagpala, huwag kayong magagalit yung mga audience natin. Hindi po sinabi ng anghel na ikaw ay Diyos at luluhod ako sa iyo. Wala pong sinasabi na ganon. Ang sinabi po, bukod kang pinagpala sa lahat ng babae. Kasi sa sinapupunan po ni Maria, doon po ilalagay ng banal na espiritu po si Jesus. At si Maria man din po sumasamba po kay Jesus. Kaya ang anghel po, pwedeng messenger po siya. Minsan kapatid, mga mararanasan nyo po yan pag talagang maglalalim kayo sa relasyon sa Diyos
Yung pong naglalakad ka sa may construction, patotoo ko na po sa inyo yan, malapit po sa UST. Naglalakad po ako. At para pong may huminto muna po sa akin, parang, teka lang, may nakalimutan yata ako. Pagkatapos ko po na sinabi po yon, bigla hong may malaking kahoy bumagsak sa harapan ko, ganito kalaki. Alam niyo kung tumuloy-tuloy po ako doon, bagok yung ulo ko, patay po ako, baka po baldado po ako ngayon. Pero parang may nagpaalala po sa akin na, sandali, baka may nakalimutan ka muna bago ka umalis. At nahulog po sa harapan ko. Nagmamaneho kami po, pupunta kami sa maagang service natin dati po. Pasko po yun, at kasama ko sister wife ko. May trailer po na dumaan sa amin. Hindi namin nakita, walang ilaw po eh. Pero parang may nagsabi po, o may nagpahayag po na, wag muna kayo na dumaan. Kaya po, pag ungas po namin ng ganyan ng kaunti po, dumaan yung trailer po, umuga po yung aming sasakyan eh. At pumunta po kami sa tabi, nanalangin po kami dahil alam ko po may anghel po na nag-guide. Minsan may message na sinasabi ang anghel po gaya ng sinabi niya kay Maria. At dito naman po, sa aklat po ng Gawa 27, 23 hanggang 24, nagmensahe po siya kay Pablo. Ano po ang message niya kay Pablo? Nagpakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na nagmamay-ari sa akin at siya kong pinaglilingkuran. Sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Pablo. Tatandaan niyo po, ang anghel po, hindi po siya naparito, to kill, steal, and destroy. Pagka ang bumubulong ho sa inyo o nag-uudyok ho sa inyo, maganda yung kaopisina mo, relasyonin mo. Hindi anghel po yun, anghel de la demonyo yun. Kasi it is in the light of the scriptures Pag may nagsabi po sa inyo, tanggapin mo yung lagay kasi napakalaki niya, malaki maitutulong yan. Anghel de la demonyo po yun. Pero yung mga katulad po nito, ang sabi po niya dito sa verse 24, sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Pablo, dapat kang humarap sa emperador. Alang-alang sa iyo ay ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mong naglalakbay. Kaya kung minsan katulad nun mga kapatid, huwag kayong magagalit pag may delay sa buhay ninyo. Pambihira naman, pastor, hindi kami nakapunta po sa lugar na yun, nakakainis. Huwag kang mainis, kapatid. May masamang mangyayari kaya dinidili ka ni Lord. Can we say amen? Minsan nangyari po sa amin yan, umaatras kami. Hindi naman namin alam po na may biglang pa-atras din na sasakyan. Di nagkabanggaan po yung likod ng sasakyan namin. May pupuntahan kaming mahalagang mag-asawa. Nag-pray kami, may pinagagawa yung Lord, kaya dinili yung lakad natin. Baka may mangyayaring masama. Kaya all things work together for good. Mahal nyo ba ang Diyos? Ang sabi ng Biblia, ang lahat ng bagay po ay napangyayari ng maayon, lalong-lalo na sa umiibig po sa Diyos. Kaya po, may mga anghel, totoo po sila. Pwede nyo po, wag nyo pong pananalanginan ng anghel. Masama, ayaw po ng anghel yon. At dapat po, may relasyon ka kay Kristo para makatawag ka ng anghel. Totoo po ba yan, pastor? Totoo po. Nagdadala po ng mensahe po yan. Nagbibigay po ng paalaala kung minsan po. At kung minsan, i-delay ang mga gagawin ninyo kasi may masamang mangyayari. Sana wag kayong magagalit pag nadidelay po kayo. O kaya may mga masaklap na pangyayari. Ang sabi po ng mensahe dito ng anghel kay Pablo, wag kang matakot, Pablo. Bakit? Kasakasama mo ang Diyos. It strengthens, it encourages, it gives us comfort, mga kapatid. Kaya pag may mga dumating po na ganyan sa buhay po natin, samantalahin po natin. Pwede pong hingan natin ng tulong ang anghel. In fact, ikalawa, ang anghel po ay nagpoprotekta po yan. Pangalawa, sabi po, paglilingkuran po nila yung mga maliligtas. May protection kayo dyan. Hallelujah. Rema, Word of God. Sabi po ng Panginoon, naalala ko po ito kasi pinananalangin po dati ni Pastor Noli ito sa atin po Doon po sa awit 34:7, kung di ako nagkakamali, minsan biglang magfa-flash ang banal na espiritu sa atin po In the book of Psalms chapter 34, dito po sa verse 7. Ano po? Sabi po ng Psalms 34 verse 7, ang anghel ang siyang bantay ng may takot sa Diyos, at sa mga panganib sila'y kinukupkop. The angel of the Lord encamps around those who fear Him and delivers them. Tingnan niyo po. Ang lahat ng nangatatakot po sa Diyos ay binabantayan ng kanyang mga anghel, at sa lahat ng mga panganib, sila po ay kanyang kinukupkop.
Kaya pasalamat po tayo sa Lord. Do you have fear of the Lord? Natatakot ho ba kayo sa Diyos? May protection po kayo. Hallelujah. Naalala ko tuloy yung isang pastor po, no, sa Amerika. Sabi po ng mga hold-upper, naging membro niya po yung mga hold-upper sa church. Dahil yung pastor po, inaabangan ng dalawang hold-upper. Paglabas po nung pastor, sabi nung isang dalawa po silang hold-upper eh, huwag nating hold-upin, may mga kasamang malalaking mga church members ito, 4, nakapalibot sa kanya, may bodyguard. At dumating yung pagkakataon po, nakinig sila ng nakinig, nag-aabang sila ng maho-hold up doon, hindi sila nakapang-hold up. Na-born again yung dalawa po na hold-upper. Umattend po ng church service, at nung medyo malalim na po sila sa pastor po, sa pag-aaral nila, lumapit po sila sa pastor, at kinaibigan nila. Alam mo, pastor, dumating ang time na gusto ka naming hold upin eh. Pero sa pag-hold up namin, hindi namin makita-kita yung 4 na bodyguard mo rito. Sino ba yung mga elders ninyo sa church na kasama nyo palagi? Sabi ng pastor, wala akong kasama. Ako lang mag-isa pag umuwi ako. Kaya po nagaganap kong minsan ho yung salita po ng awit 34:7, ang lahat na nangatatakot sa Diyos ay pinaliligiran po ng kanyang mga anghel. Can we say amen? Hallelujah. Biro mo, libre pala bodyguard natin. Sino bodyguard natin? Anghel. Pag may relasyon ka kay Kristo, ha, baka po alimbawa, 5 yung kabit nyo po, tas hihingi kayo ng anghel. Wala kayong matatanggap na anghel, kapatid. Kailangan isuko natin yung buhay natin kay Jesus. Dapat po siya ang Panginoon natin tagapagligtas. Amen po ba yon? O tignan nyo po yung Hebrews chapter 1 verse 14, ha? Paano tayo pinaglilingkuran ng mga anghel? Ang sabi po rito, ano nga ba ang mga anghel? Okay? Kung ganoon, sila'y mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga sinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. Amen? Ano po ang anghel? Espiritu. Pastor, nakarinig po ako ng anghel po sa Silanganan. Yung sugo po ng isang iglesia po rito, anghel ho ba siya? Hindi po. Bakit to? Ang angels po, spirit. Hindi nyo po yan makikita, kapatid. Hindi nyo po yan masasaksihan ngayon. Pero pag malalim na malalim ka kay Kristo, mararamdaman mo yung presensya nila. Amen? Kanina nga ho, ewan ko kung naramdaman nyo kanina ho. Kasi every time we sing gospel songs, kaya nga po pinapanalangin po yan eh. Ang mga anghel po, umaawit yan kasama po natin. Alam nyo ho ba, ang langit po ngay punong-puno ng anghel. At ano pong nangyayari pag ang isang makasalanan po ay nagbalik loob sa Diyos? Ano nangyayari po sa mga anghel? Nagkakaroon po ng kasiyahan ang mga anghel po sa bawat kaluluwa na naliligtas. Amen po ba yon? Kaya mga kapatid, napakahalaga po sa panampalatayanan po natin. Kausapin niyo po ang Diyos. Huwag po kayong sasamba sa anghel, ayaw nga ng anghel po yun eh. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, bigyan niyo po ako ng mga anghel habang kami po'y babaybay, pupunta po kami ng Baguio para hindi kami maaksidente. Minsan yung prayer na yun, baka pagtawanan ho kayo pag narinig ng iba po yun. Baka sabihin sira ulo tayo, Pero kasi totoo po yung anghel eh. Sila'y mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga sinugo yan upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. Kaya halimbawa po ako, meron akong anghel de la guardia. Meron po yan. Kayo po, meron din kapatid. Hindi yung nawawala yan. Psalms 34:7, the angel of the Lord encamps to those who fear Him. Kaya pag natatakot kayo sa Diyos, may personal na relasyon ka kay Kristo, may mga anghel po ang ating mga sarili. Sino ho rito may mga dalagang anak? Magsabi ng amen. Mga dalagang anak nyo, lalabas. Usong-uso mga krimen ngayon ho, nababalitaan nyo ho, may mga lumalabas po, di na bumabalik ng buhay, kinikidnap. Yan magagawa ng panalangin natin. Lord, kiniklaim ko po ang Psalms 34 verse 7. Natatakot po ako sa iyo, kaya yung isa ko pong anak na dalaga, papasok po sa kanyang opisina, papasok po sa eskwelahan, samahan po ng 5 matitipunong anghel po ninyo. Hallelujah. Sasagutin ba ng Diyos po yun? Talagang babantayan po yung anak ninyo hanggang pumasok sa eskwelahan, hanggang pumunta po sa kanyang pagtatrabahuhan, hanggang makauwi po ng ligtas at mapayapa, may mga anghel pong nagbabantay sa mga dalaga ninyong anak. Amen po ba? Hallelujah. Pati po yung prayer natin, ako po medyo, pagka nagugutom ako, kumakain po ako sa labas ng turo-turo. Minsan Lord,
Kailangan ko po ng proteksyon, baka po sumakit yung tiyan ko rito. Kaya bigyan niyo po ako ng pag-iingat. Kaya nga lang po, let us also be wise, discerning. Kasi baka naman yung pinagkakainan po natin, alam naman yun na talaga pong yung plato, hinuhugas po doon sa estero. Huwag kayong kakain nun ng ganon. Pero kung minsan naglalakad ako ng Quiapo, ang dami kong pwedeng kainan doon, sa sarap po eh. Pero bago ho ako Lord, samahan nawa po ako ng anghel po sa pagkain ko na ito, na wag po akong malason, wag po ako magkaroon po ng anuman pong mga sakit. In Jesus' name, Amen. Nakatry na ho ba kayo ng magic tubig ho? Sabi ko nga ganun eh. Siguro hindi kakainin ng mga ibang mga mayayaman o iinumin po yung tubig na yun eh. Once matry nyo po, hindi man ako nagkasakit, kapatid. Kasi meron ng proteksyon at pag-iingat po yung Diyos eh. Amen po ba? Kaya kung minsan napakabuti ng Diyos eh. Hindi mo makita po yung talagang kawalan niya ng hustisya po mga kapatid. May mga documentaries akong napapanood po, yung lola, kumakain po ng pagpag kasama yung apo niya. Alam niyo po yung pagpag? Yun po yung mga kinuha ko sa basura ng mga manok. Tapos habang kumakain yung lola ho, niluluto niyang ganon. Sabay saboy po ng mga pagkain sa bibig niya kasi kumakain siya eh. Para bang ang linamnam. Ano kaya sa Christmas party natin dito magpagpag po tayo? Amen po ba yun? Ayaw nyo? Hindi ko pa ho na-try eh, pero siguro pag may kapatiran pong nag-invite, pastor, kain kayo, parang nakakainganyo po, Pero siyempre, doon po sa mga class, doon po sa mga tao po na hindi nakakain yan, naku, ayoko, pastor, kadiri ho. Pero, meron ba sa kanilang nagkakasakit? Sabi nga nung lolang ganun eh, hanggang ngayon wala mang nagkakasakit sa amin. Sabay saboy nung mga nung kinakain nyo. Ang sarap po talaga nitong pagpag. Hanggang ngayon wala pa ho sa aming nagkakasakit ngayon eh. Kasi alam niyo ang Diyos marunong. Meron naman hindi pa nga tumitikim nalanghap lang yung sago po. Kinabukasan may dysentery na. Pagkatas ng 3 araw, patay na yung anak. Bakit nasa palasyo po eh. Nakaamoy lang ng hindi maganda patay agad. Pero yung Diyos napakabuti niya talaga. Minsan makikita niyo po yung mahirap. Marami po ako napapanood ng mga social experiment eh. Mahirap, binigyan po ng isang galong ice cream, inubos. Pag uwi po, masaya pa. Samantalang yung may-ari po ng isang ice cream po na Factoria hindi makakain ng isang kutsara dahil may diabetes. Kita nyo naman yung katwiran ng Panginoon, Meron dito sa Marikina, may-ari po ng footwear, napakalaki ayoko na lang sabihin po. Pero hindi makasuot ng sapatos, 2 paa putol dahil may diabetes siya. Samantalang yung squatter po nakikita natin kung minsan, naglalakad naglalako ng kanyang mga paninda, walang sapatos Pero hanggang ngayon, buhay pa rin. Amen po ba yun? Talagang marunong ang Diyos eh. Tayo wala naman tayo rin masasabi natin na malaking pera. Hindi naman tayo ganun pinagpala Pero pwede nyo pong utusan ang mga anghel sa pamamagitan po ni Jesus. Lord, bigyan nyo po ako ng guide. Dahil ako po'y hahanap ng trabaho. Baka mapahamak po ako. Minsan ang pamasahe ko po'y eksaktong-eksakto lang. Sana po, Panginoon, wala pong untoward po na mga darating. Sumakay po ng UB Express. Naku, nakita po yung kakilala. Mari, kamusta ka na? Di ba tayong kultura ng mga Pilipino po, ililibre mo po. Dahil kapapanalangin mo't kapapanalangin, naalala ko po tuloy yung kasamahan ko po nung kinder, nung sabi kong gano'n, nagkasakay kami sa Cubao So, 35 or 45 pesos naman ito ngayon ang babayaran ko kasi usually ako po bumubunot naaalala ko pa siya, Sabi ko, Jeff, kamusta ka na? Sino ka? Sabi niyang ganun. Magka-classmate tayo sa K. Anonas, tapos ang teacher natin, sabi kong ganun, si ganito, ganyan. Naalala niya po ako, alam niyo pong ginawa, nilibre po ako. Yun yung nagagawa ng panalangin kong minsan na Lord, tulungan niyo po sana ako na may makatatagpo po ako na tao na ito pong tao na to ay magiging connection ko. Mga kapatid, lalo na yung mga nakikinig po natin, kung nagsisimula po kayo sa isang bagay na plano wag niyo pong aalisin si Kristo sa plano na yan. Kasi lahat sirkumstansya, tao, lahat po ng mga pangyayari, pagdudugtong-dugtungin po ng Diyos, para kayo po ay maiangat, maging successful po. Huwag niyo pong sasabihin na minalas ako, walang malas. Huwag niyo pong sasabihin po na swinerte ako, wala pong swerte. Ano pong kapalit ng swerte? Ikaw ay pinagpala. Amen po ba yun? Sabihin niyo nga po, ako'y pinagpala.
O yan, kaya naautusan po yung anghel. Ulitin ko lang po, Psalms 34 verse 7 po, pumapalibot po sa lahat ng nangatatakot sa Diyos ang lahat ng kanyang mga anghel. Ikatlo ho, hindi lang po tayo iingatan ng anghel po. Ito po ay nakikipaglaban po na spiritual sa atin. Dalawa po ang espiritu dito po sa mundo na ito. May mabuting espiritu po at may masama. Kaya malalaman nyo, madidistinguish niyo The devil came to kill, steal, and destroy. Ang sabi naman ni Jesus, ako'y naparito upang bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Tignan nyo pong mabuti. Pastor, may bumubulong po sa akin Ano po yung bulong ho sa inyo? Ano po yung pinagagawa po sa inyo? Maganda po yung kaopisina ko ho na kindatan ko rin daw ho. Papatol na sa akin. Kill, steal, destroy the family. Ilista nyo ho yun. Kill, steal, and destroy. Pag pinatulan ko tong kaopisina ko, may asawa ko at may pamilya ako, it will destroy my family. Evil spirit yon. Malalaman nyo po Halimbawa po, may bumulong sa inyo, Pastor may nagbigay po dito sa atin ng masarap yung pagkain, kainin mo yung isang galong dinuguan, okay yan, masarap yan. Iisipin ninyo, ano ba yung na ito? Pagpipigil ba sa sarili? One of the fruits of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and self-control. Ang sarap ng dinuguan, may nagbulong sa akin, ubusin ko lahat. Kill, steal, and destroy. Papatayin yung katawan ninyo. So sa diablo po yan. Checkan ninyo, malalaman nyo po, madali po ma-discern. Pero pag wala ka pong banal na espiritu, lahat yun papatulan po ninyo To the point, hindi nyo na nalaman that you are killed, you are being destroyed, at ang sabi po, kill, steal, at nawawalan kayo dahil kinukunan kayo ng diablo. Sabi po ng diablo, sarap social media. Hindi po masama ang Facebook, hindi po ako against yan, kapatid Pero tignan nyo po, 9 hours na kapatid, hindi ka pa humihinto. Baka po it is already stealing your time. Sabi ng diablo, masarap mag-Facebook ng mag-Facebook Tapos mag-comment ka, ito patulan mo ito, wag kayo magko-comment. Kasi nagkakaroon po ng reaction po yan, kapatid. Alam nyo po, ito matututunan ninyo, lalong-lalo na sa mga nakikinig online. Pag may tumira sa negosyo ninyo, pag may tumira po sa inyong mga ginagawa, bless them. And ask God na, ang kapatid na ito, Lord, sana po kung ano po yung ginawa niyo po sa akin, makakilala din po siya bilang Panginoon niya tagapagligtas sa inyo. Huwag kayong papatol po sa internet kasi ginagamit po ng diablo po yan So yan po, binabantayan tayo ng anghel, hindi tayo pinapabayaan po, at nakikipaglaban po siya ng espiritual. Sabi po dito sa Judas 1:9, hindi po ito si Judas Iscariotes. Sabi po ng mga ibang kapatid, may libro pala si Judas Tadeo po ito isa sa mga disipulo po ni Kristo po. Ang sabi po in Jude chapter 1 verse 9, kahit si Miguel, sino po sabi ng Katoliko, Saint Michael, si Miguel po ang pumalit po kay Lucifer. Si Lucifer po dati ang pinuno ng lahat ng anghel. Alam naman natin, nagmayabang si Lucifer, di ho ba? 1/3 ang naloko niya, mga demonyo na sila ngayon. Pero ito pong si Miguel ang pumalit po kay Lucifer. Ano pong ginawa niya? Kahit si Miguel na pinuno ng mga anghel, nang makipagtalo siya sa diablo, palaging nakikipagtalo po ang mga anghel natin sa diablo. Minsan katulad niyan. Ngayon, naririto po yung diablo ngayon. Nasaan po siya? Ang diablo po ngayon ay katabi ninyo. Hindi po yung katabi ninyo na yan, mga asawa nyo yan Ang diablo ninyo ngayon ay nasa pilik mata. At anong ginagawa ng diablo? Pinapaypayan kayo. Meme na, tulog na, mila ko. Ganon. Meron pong yan, pinapatulog po kayo. Totoo po yun. Bakit nanakawan ka. Pag nakatulog ka, ano pong mawawala? Steal the word of God. Kapag ka nagalit ka sa kapwa mo, hindi ka nakapagpatawad po, binulungan ka ng diablo, kill your opponent. Ayun na po yun. And pag halimbawa po, yung pamilya nyo po'y nasira dahil sa kabit, ayun na po, destroy the family. Pero pag ang sinabi po ng boses sa inyo o kaya po ng puso ninyo, bigyan mo ng pasalubong yung misis mo. Ano ho yun? Anghel de la Guardia ho yun o Anghel de la Demonyo po? Hallelujah. At sasabihin po ng ganon, yung mga anak mo,
Pasyal mo naman dahil hindi na sila nakakalabas po. Mahalin mo ng buong puso mo ang Diyos. At kasama nito, pasalubungan mo yung buong pamilya mo. Imbis na tutuloy sa kabit, pumunta sa pamilya, Anghel de la Guardia po yun, kapatid. Alam niyo, uulitin ko po, napakabilis lang ng buhay ng tao ho eh. Matakot tayo sa Diyos. Huwag na ho nating hayaan ho na kung lumiko pa tayo sa kaliwa, lumiko pa tayo sa kanan. Ang dami ko pong mga kasamang pastor po. Maski po ako naghahanda anytime. Mga kasamahan kong pastor po, kani-kanina lang ho nagpipreach. Mamaya ho, magme-message na, wala na po si pastor. Hindi na ako nabibigla ho eh. Bakit ho? Nakatakda sa tao na mamatay siya ng minsan at pagkatapos po ang paghuhukom ng Diyos. Halimbawa lang mamamatay ako. Sana po ngayon habang nagpipreach ako. O kaya habang nagpe-prayer meeting. Ang prayer ko, iadya mo kami sa lahat ng masama po, lalo na sa tukso. Ayoko pong mamatay po na kumakain ako ng fried chicken sa loob ng sogo kasama po yung isang babae. Ayoko nun. Baka ho ako i-strike ng Lord talaga po at mamatay po ako. Ayaw ko po mangyari sa akin yon. Ninanais ko po na ako po kung kukunin ng Diyos na sa kanyang ministeryo. Kayo rin ho ba? Can we say amen? Hallelujah. Huwag niyo kakatakutan ng kamatayan po. Ito po nagre-rema word of God. Alam niyo ho ba, pag namatay kayo, susunduin kayo ng anghel? Alam niyo ho ba yon? Para hindi kayo mabibigla. Baka mamaya po, hindi namin napag-aralan yun sa preaching ni pastor. Meron ho tayong paalaala rito. Ito ho, babantayan tayo ng Anghel de la Guardia. Kaya ho, napakaganda ng kamatayan po. Tignan niyo po Sabi po dito sa Lucas 16, dito po sa 22. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Can we say amen? Yung piling ni Abraham po, paraiso po yun. Tignan nyo ho. Halimbawa lang po kapatid, ma-atake tayo sa puso. Ngayon, boom, biglang blackout. Hindi naman completely blackout po yun eh. May anghel po. Ayan na, nalalapit na sa inyo. Tapos kukunin po kayo. At dadalin po kayo ngayon sa paraiso. Pero, pag wala kang personal na relasyon kay Kristo, matatakot ka. Sino itong mga matatangkad na tao na ito? Bet ako kukunin. At kukunin ka po, ilalagay ka sa Hades. Totoo po ang anghel. Baka mabigla po kayo sa araw ng kamatayan ninyo. Bakit may mga lalaking susundo sa akin? Dahil dadalin ka po kung saan ka po nararapat. Pero tayo, dapat ho, pag namatay po tayo, hallelujah, nagsisisigaw na kayo. Bakit ho? Dadalin kayo ng anghel kay Kristo at buhay na walang hanggan na po iyon. Hallelujah. Huwag kayo matatakot mga kapatid. Siyempre po, gusto natin na mahabang buhay. Amen po ba yun? Siyempre po, gusto natin na magandang kalusugan. Pero kung minsan di natin naiiwasan po, mamamatay at mamamatay talaga tayo, ngunit dadalin tayo ng anghel ng Diyos. Ika-4 po mga kapatid, hindi lamang po sa pakikipaglabang espiritual po. Ang mga anghel po, kasama natin kanina, sumasamba sa Diyos. Sabi po rito, purihin si Yahweh, purihin ang Diyos, nitong mga kalangitan, kayo sa itaas siya ay papurihan. Ano po sabi ng awit 148:2? Ang lahat ng mga anghel ay magpupuri at magdidiwang, kasama ang hukbo, roong karamihan. Isa nga hong makasalanan, magbalik loob po sa Diyos nagpupuri lahat ng mga anghel biruin nyo po yun, ang bundok nagpupuri, ang mga halaman nagpupuri, ang tao po dapat magpuri. Ang mga anghel ho hindi magpupuri, kasama ho sila. Kaya po every time na kayo po'y umaawit sa Diyos, may kasama kayong Anghel de la Guardia ang umaawit din. Pagka po kayo'y umaawit po sa congregation, kasama ninyo ang anghel ng ating Panginoon. Pagka po kayo nasa peligro, tawagan nyo po ang anghel po ninyo, iingatan po kayo. Ang prayer po, gamitin nyo po ang Psalms 34:7. Lord, natatakot po ako sa inyo. Kaya po ang mga anghel nyo po, palibutan po ako. Alam niyo po yung sinasabi na wall of protection po. Mga anghel po yung nagkabit-kabit po sila. At sila po ay may mga espada. Habang ikaw po'y nasa gitna at nasa peligro, binabalutan ka ngayon ng anghel ng ating Panginoong Diyos. Can we all say amen? Hallelujah. Kaya po, maging sa atin pong kamatayan, makakasama natin yung anghel niyan. Let us familiarize ourselves. Pero alam niyo mga kapatid, ang anghel sumasamba sa Diyos. Ang tao ho, wag po nasasamba sa anghel. Yan. Naalala ko sa Colosas 1:18 ho yata yun na meron ho kasing ibang relihiyon sinasamba ang mga anghel.
meron ng pagkakataon sa aklat po ng pahayag, binigay po yung mensahe kay Juan. Si Juan po lumuhod, nagpatira pa. Ang sabi ng anghel po kay Juan huwag kang lumuhod at huwag kang sumamba sa akin. Ako man ay lingkod din na katulad mo. Alam niyo ba mas mataas po tayo sa anghel? Yung mga hinirang ni Kristo pwede niyo po silang utusan, kapatid. Kaya yung mga dalaga ninyong anak, may aalis po, magmamaneho ng sasakyan po. Unang-una sabi niyo, Lord, cover us with the holy blood of the Lord Jesus Christ. At ang mga bakanting upuan po ng aking sasakyan ay sana po upuan ng inyo pong mga makapangyarihang anghel. Kaya ako nakakatiyak po ako pag umaalis ang misis ko, may 5 po yan at 6 na anghel na kasama. Amen po ba yun? Pagka kayo ay aalis pupunta kayo sa jeep, Lord, samahan nawa ako ng anghel ninyo na wag po akong madukutan. Ipag-pray niyo po. Kakain po ako na sana po ay ilayo ako ng mga anghel ninyo sa anumang masamang pagkain, na ako po, Panginoon Diyos, ay aalis po ng tahanan. Pero pag nakabalik naman po tayo ng ligtas at mapayapa, huwag kakalimutan po ang pagpapasalamat sa Diyos. Lalo na nakauwi kayo ng ligtas. Gagawin niyo kain ka agad. Ni wala man lamang thank you, maraming salamat Panginoong Diyos. Ito po ay paulit-ulit kong sinasabi. Kada isang subo po ng kanin po, bawat unang subo ng kanin, anong sasabihin? Salamat po, Panginoong Diyos. Pagka iinom ng tubig, maligamgam man o malamig, purihin ka, Panginoong Hesukristo. Pagsakay po sa jeep, salamat po, Panginoon, ilalayo niyo po ako sa aksidente. Pag uwi po sa bahay at ikaw po ay inilayo ng Diyos sa kapamakan, thank you, Lord. Can we all say amen? Yung mga bagay po na yan, nakakalimutan natin Malaking kasalanan po, tinapos niyo yung pagkain niyo at hindi kayo nagpasalamat sa Diyos. Minsan nga ilalagay po ng banal na Espiritu, naglalakad na lang kayo. Panginoon Diyos, salamat po sa init ng araw. Dahil ito po ay libreng vitamin D po. Biglang pumatak yung ulan. Maraming salamat din naman po, Panginoong Diyos, dahil ang lahat po ng mga lupa po ng mga magsasaka ay magkakaroon po ngayon ng patubig. Amen po. Thank you, Lord. Ikalima, sabi po ng Panginoon, hindi lang sumasamba po ang mga anghel, hahatulan kayo ng anghel pag hindi kayo nananalig kay Kristo. Sabi po ng Gawa 12:23, nagtuturo ang Diyos ngayon na maging mababa ang kalooban natin. Kaya kayo mayaman ay dahil kay Kristo. Dahil kami karunungan po, pinahihiram ka ng banal na Espiritu. Ito pong si Herodes, sabi ng mga tao, napakahusay magsalita. Siya ngang boses ng Diyos. Anong nangyari Tingnan niyo po, angels can strike you dead. Ano pong sabi po? Gawa 12:23, at doon din ay hinampas ng isang anghel ng Panginoon si Herodes, sapagkat inangkin niya ang karangalang nauukol sa Diyos, at siya'y kinain ng mga uod hanggang siya'y mamatay. Isang hampas lang sa iyo ng anghel, kapatid, patay ka. Kaya wala tayong magagawang maipagmamalaki. Naalala nyo ba in Exodus chapter 12? Naalala nyo po yon? Doon po sa Exodus chapter 12, mga kapatid, lahat ng panganay po ng mga Ehipsyo, papatayin po ng anghel ng kamatayan. Pero sabi ng Panginoon, wisikan ninyo ng dugo ng tupa ang bawat pintuan, para pagdating po ng anghel ng kamatayan, ang mga panganay ng mga Israelita ay hindi mamamatay. Kita nyo ang kamatayan ng tao, dala po ng angel of death. May tinatawag tayong anghel ng kamatayan. Pag hinampas ka ng anghel ng kamatayan, patay ka. Halimbawa po ako rito, nagmamalaki po ako. Ako po si Kristo, ganyan. Isang hampas lang sa iyo ng ganyan, ng angel of death, bagsak ka, kapatid. Si Herodes po'y nagmalaki, at siya po'y hinampas ng anghel po ng kamatayan, at ang nangyari po sa kanya ay inuod ang kanyang katawan, at siya po ay namatay. Ganun po kadakila ang Diyos. Kaya sa lahat ng gagawin natin, always acknowledge God, Lord, iningatan mo po pamilya ko po. Hindi po dahil may baril kami sa bahay, dahil meron ka pong mga anghel na naggabay po sa amin. Lord, lumago ang negosyo namin, hindi po sa katalinuhan ko, nanggagaling po sa iyo ang lahat ng biyaya na yan. Kumakain kami dahil biniyayaan nyo kami, humihinga ako dahil inaalaw nyo pong tumibok ang puso ko, at hindi po tayo hahampasin po ng anghel ng kamatayan. Mga kapatid, minsan naranasan ko po sa Korea ito, ayoko po magbigay ng kababalaghan. Paskong Pasko po, hindi ko kasama pamilya ko, ako po'y naroroon. Lungkot na lungkot po ako, pumunta po ako sa isang lugar, may Christmas tree, nandun po ako, nagpapainit po ako ng kamay ko. May dumating po na matanda sa akin, ang ngiti po niya hanggang tenga. Hindi ko siya naintindihan noon, dahil hindi pa ako marunong magsalita ng Koreano noon. Pero pag alis nung matanda gumaan yung pakiramdam ko.
Hindi ko po sinasabi na anghel po siya, no? Pero may posibilidad po. Minsan yung mga mahihirap na lumalapit po sa atin, anghel pala yan, kapatid. Bilang pangwakas, kilabutan po kayo, ha? Pagka may mga dumadating at may masama kayong kalooban sa kanila. Sabi ng Hebreo 13:2, palaging maging bukas ang inyong mga tahanan para sa mga taga-ibang bayan. May mga ilang tao noon na nakapagpatuloy na ng mga anghel ng lingid sa kanilang kaalaman. Malay po natin, yun pong mga lumalapit po sa atin na humihingi ng tulong, sinusubok lamang po tayo niyan. O kaya ho yung mga dumadating sa ating buhay po na parang gumaan yung kalooban ko nung nakilala kita. Baka mamaya po yung anghel po yan na nanggagaling sa Diyos at patuloyin po natin, and let us have a discerning spirit to give all the highest glory and honor to the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, tayo po'y tumayo, palakpakan po natin ang ating dakilang Ama. Hallelujah. Buksan niyo po, Panginoong Diyos, ang amin pong matang espiritual. Marami kaming hindi nakikita po sa kabila ng pagbabasa namin ng inyong pong banal na kasulatan. Totoo po ang mga anghel. At hinihiling namin, Lord, na magkaroon po kami ng access palagi ngayon, lalo na sa aming mga anak na lumalabas, sa mga dalaga po namin, na mga anak nagtatrabaho po at pumapasok sa mga eskwelahan, na masama po sa aming panalangin po, na bantayan po sila ng inyong mga anghel. Bawat isa po sa amin na nananalig po at nagkakaroon ng banal na relasyon sa inyo, ay may mga makapangyarihang anghel pong nagbabantay sa amin. Ang mga anghel po ay sumasamba din po sa inyo, kaya matutunan po namin, Panginoong Ama, na ibigay po ang mataas na kalwalhatian sa inyo kay Kristo Jesus at lalo tigit po, Panginoon, sa inyong banal na Espiritu, sapagkat pag kami po ay nagmalaki, Panginoon, isang strike lang po o hampas ng anghel ng kamatayan, kami po, Panginoong Diyos, ay pwedeng mamatay po sa aming buhay. Kaya turuan nyo kami na maging mababa po ang aming kalooban palagi. Humingi po palagi ng saklolo at ng bakod ng pag-iingat po upang hindi mapasok ang aming tahanan po ng mga magnanakaw. Ang mga sasakyan po namin ay hindi malapitan po ng mga karnaper, Panginoong Ama, at gayon din po ng mga basag kotsigang, ng mga reckless drivers po na maaari pong mag-produce po ng injury sa amin po o kaya po, Panginoon, ay road rage na maaaring maganap po. Na sa pamagitan ng anghel po ninyo, i-delay nyo po ang lahat ng kapahamakan pong magaganap sa amin at huwag sumama ang loob namin pag hindi po nagaganap ang mga plano po namin, sabagat may mga magagandang plano ka po na iniuutos sa inyong mga anghel upang kami po'y pigilan sa lahat ng aming pong gawain, lalong-lalo na kung ito po'y makasasama po sa amin. Kaya, Panginoon, kasamahin namin po sa aming awitan, sa aming mga panalangin, sa lahat ng aming gagawin po. Gaya ng ginawa naming awitan kanina, dama namin po, nakasabay namin ang mga anghel po ninyo. Sa harapan po ng pulpit na ito, sila po'y pumapaikot. Sa lahat po ng preaching na ito, nakapaikot po sila, Panginoong Ama. As we cast out all evil spirit at masasamang tao po in the most holy and precious name of the Lord Jesus Christ, lalo na po ang lahat po ng mga sunod-sunod na kamatayan po ng mga pastor na ito, nire-review ko po at akin pong pinasasalamatan at tinatalian po, Panginoon, na wala na pong susunod pa na mga pastor po na bigla ang mamamatay po sa marbal. Kaya maraming salamat, Panginoong Ama. Ang mataas na kapurihan po ay tanging sa iyo lamang. Ito po ang aming pagsusumamot panalangin. In Jesus' mighty name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Amen. Purihin po ang Panginoon sa napakagandang mensahe at aral na dala po ng ating mahal na pastor. At ngayon naman po, tayo po ay dadako sa ating pagbibigay. Muli, paalala po sa ating mga kapatiran na nakakasama po natin online. Meron po tayong GCash account. You can send your love offering sa 0916-680-0465. Sige po, bago po tayo dumako sa ating pagbibigay, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, Lord. Diyos, Ama na nasa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito na kami, Panginoon, na inyong patuloy, Lord, na pinagpapala, hindi lamang po, Panginoon, sa pisikal, maging sa espiritual, at lalo na po, Panginoon, sa mga trabaho at negosyo ng mga kapatiran na patuloy, Lord, na ginagamit mo pong daluyan ng pinansal na pagpapala. Panalangin po namin sa pangalan ni Jesus, ang mga kaloob na ito, Panginoon, ay magamit, mightily, Panginoon, sa iyong ubasan, maraming marating, Panginoon, at maipahayag ang mga salita. Patuloy, Lord, na i-bless mo po ang bawat isa sa amin. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin ng
Papurit pa salamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagsikat ng araw, mukha mo ang natatanaw. Pag-ibig mo ang nararamdaman. At sa pagsapit ng dilim, tanging ikaw pa rin ang kaganapan para sa akin. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus, di ka nagbabago sa buhay kong ito. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus, di ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus, di ka nagbabago sa buhay kong ito. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus, di ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin ang Panginoon. At ngayon naman po, dadako po tayo sa ating pagbati sa ating mga kapatiran na magdiriwang po ng kanilang kaarawan. Simula po sa araw na ito hanggang sa araw po ng Sabado. Kung kayo po ay naririto at nabanggit ang inyong pangalan, maaari lamang po tumayo, panandalian sa inyong upuan upang kayo ay ma-recognize at mabati ng mga kapatiran. September 20 po, si Brother Arnel Racamora Jr. Purihin ang Panginoon. September 21, si Brother Bill Bonagua. Then September 24 naman po, dalawa po sa kapatiran natin na magdiriwang ng kanilang karawan, si Brother Boyet Resos. Happy birthday, Brother Boyet. Then si Sister Angelo Luklukan. Happy birthday din po. Ayan po, sige po, tayo po ipag-pray po natin sila at pasalamatan ng ating Diyos sa buhay po ng ating mga kapatiran. Hallelujah, Lord. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa buhay po ng aming kapatiran. Si Brother Arnel, si Brother Bill, si Brother Boyet, at si Sister Angelo na magdiriwang ng kanilang karawan sa linggong paparating. Maraming salamat sa taong nagdaan na sila po ay inyong iningatan. Patuloy, Lord, na binangkuran ng inyong bakod ng pag-iingat at patuloy na binigyan na maayos sa kalusugan. Panalangin po namin, Lord, sa mga taon pa na darating sa kanilang buhay. Patuloy, Lord, na Ikaw ang maghari sa kanilang buhay, Panginoon. Patuloy na gamitin niyo po silang blessing, hindi lamang po sa kanilang pamilya, maging sa kanilang mga kapitbahay, mga kaibigan, kakilala, Panginoon. Panalangin po namin, Lord, maayos sa kalusugan. Patuloy, Lord, na i-bless mo po sila, hindi lamang po financially, i-bless mo po sila physically and spiritually. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. Happy birthday po sa inyo. Happy birthday, Brother Boyet. Muli po, maraming salamat po sa Panginoon sa mga bisita po natin na naririto. Purihin ang Panginoon sa buhay niyo po at we hope and pray na hindi po ito ang una't huli na kayo ay aming makasama. Ngayon din sa mga napadaan po dyan sa online, purihin po ang Panginoon na panalangin po namin na kayo po ay na-bless at hindi po ito ang unang pagkakataon na makakasama po namin kayo kahit po online. Muli, iniimbitahan po ang bawat isa every Wednesday, 7 o'clock in the evening sa ating Bible studies pamagitan po ng ating Facebook page. Live po iyan na makakapakinig po tayo at makakapag-aral ng salita ng Diyos sa pamagitan po ng ating mahal na pastor. At everyday naman po, inabanggit nga po ni Pastor Archie, yung ating prayer meeting. Every morning po iyan, 5 a.m. through Facebook Messenger po. Kung meron po
sa inyo na inudyukan ng banal na Espiritu na samahan po kami sa panalangin, mag-message lamang po kayo doon po sa ating Facebook page o kaya po doon po sa messenger group po ng ating simbahan. At tuwing gabi naman po, meron din po tayong night of prayer, 8 p.m. Every day po iyan except Wednesday para po makapagbigay daan sa ating Bible study. Muli po, paalala po, prayer meeting, isa po sa umaga, 5 a.m. at isa naman po sa gabi at 8 p.m. Kung meron naman po kayong gustong ipag-pray, pwede rin po, i-message nyo lamang po yan at ipag-pray po yan ng ating mga prayer warrior. At kung wala na pong iba pang mensahe o paalala, muli tinatawagan po natin si Pastor Archie para po sa closing prayer and benediction. Tayo po lahat ay tumayo upang tanggapin natin ang pagpapala, ang gabay at pag-iingat ng ating Ama. Una po sa lahat, Panginoong Diyos, sabi po sa banal mong kasulatan, Panginoong Ama, nalaman po ni Natanael, Panginoon, na siya po ay nakita nyo sa ilalim po ng puno ng igos. Pero mas magaganda po at mga makapangyarihan pa ang amin mararanasan po sa mga huling araw. Makikita po namin, papanhik at pupunta po sa langit ang inyong mga anghel. Kaya nga po sa pag-uwi namin ngayon, Panginoong Ama, kasama po ng lahat ng mga kapatiran po ngayon, saan man po sila pupunta, kasama ang pamilya sa pagpasyal po, pagkain sa labas o pag-uwi po sa mga tahanan, sasamahan po kami ng inyong pong mga makapangyarihan na anghel. Panginoong Ama, nagpapasalamat din po kami sa pagkakataong kami po ay may pagkakataon pang makarinig ng inyong salita. Loobin niyo po, Panginoong Ama, na makalakad po kami sang-ayon po sa inyong kalooban. Lalo tigit po, Panginoon, maraming tukso, marami pong mga masasamang espiritong naglipana po na maaari pong mapariwara ang aming lalakaran sa lahat ng impluensya po ng karnalidad ng mundo na ito. Ilayo niyo po, lalong-lalo na ang aming mga kabataan sa pagbabackslide, Panginoong Ama. Ilayo niyo po sila sa tanikala po ng mga tukso at kasalanan. At patuloy kaming lahat po ay manumbalik sa inyo, Panginoong Diyos. Napakalapit na ng pagparito mo, Panginoong Jesus. Napakalapit na po ng inyong itinakdang panahon po na kami po'y dadagitin ninyo upang makapaglingkod po sa buhay na walang hanggan. At ngayon po sa umaga na ito, sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, at gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan po at ng karunungan ng Santo at Banal na Espiritu, ibuhos mo po, Ama, ang banal na dugo ni Kristo sa bawat buhay po ng bawat isang naririto ngayon, ang aming mga sasakyan at ang aming mga tahanan. Na gayon na rin po, Panginoong Diyos, ang tema po na pinagmamalaki namin sa harapan ng church na ito, ang pagbalik kay Yahweh 2022 po ay maganap po sa buhay ng bawat isa. Bisita man namin po ang kapatiran sa iglesyang ito at patuloy ang kapangyarihan ng binitawan po ni Moses doon po sa aklat ng Bilang 6:24 hanggang 27 po ay maganap sa buhay ng bawat isa. Pagpalainawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabaganawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the mighty place of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. To God be the glory po. In Jesus' mighty name we pray. Lahat po'y magsabi ng Amen. Hallelujah. Muli, salamatan natin ang ating Panginoon. Napakaganda ng mensahe niya. Tayo ay matutong parating magpasalamat sa lahat ng mga bagay o sa lahat na nangyayari sa ating buhay. At patuloy din tayo magpapakumbaba sapagkat yon ang nais ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon at awitan natin siya. Kung aking mamasdan ang kalawakan, di ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo.
Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Tulad mo! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Tulad mo! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Pagpalain Ako'y tayo ng magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah!